ang pananampalataya sa natapos na gawa ng krus ni Jesus. Sabihin ninyo ito kasama ko. Ako ay isang mananampalataya. Hindi lang ako isang alakad. Sa paningin ng Diyos, tunay akong anak niya. Ang aking pananampalataya ay nakaugat sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, binubuksan ko ang aking puso upang tanggapin ang katotohanan ng Diyos at matibay na mapanindigan ito. 2,000 taon na ang nakalipas, 3 araw ang lubusang nagbago sa mundo. Isa sa mga madalas na problema ng mga mananampalataya ay iniisip nila na gumagana ang pananampalataya basta't mayroon silang pananampalataya. Kaya nagsisimula silang magtanong kung gaano karami ang pananampalataya nila. Palagi nilang hinahanap kung paano pa madaragdagan ito o sinusuri kung sapat na ba ang meron sila. Gayunman, ang katotohanan ay hindi mo na kayang tumanggap pa ng mas maraming pananampalataya. Ang kaloob ng pananampalataya ay naibigay na sa iyo noong ikaw ay ipinanganak na muli. Kaya ang tunay na tanong ay, ano ang handa mong paniwalaan? Tandaan na ang pananampalataya ay hindi lang basta pangkalahatang pagtitiwala o simpleng pagsang-ayon ng isip. Ang pananampalataya ay nangangahulugang maniwala sa isang bagay hanggang sa mabago nito ang iyong paraan ng pag-iisip pati na rin ang iyong damdamin. Kaya ang pananampalataya ay isang proseso na nagdadala sa iyo sa malalim na paniniwala. Tunay kang naniniwala kapag ang iyong mga iniisip, emosyon at damdamin ay nakaayon sa katotohanan ng Diyos. Ang problema natin ay naniwala tayo na kung uulitin natin ang isang bagay ng paulit-ulit kahit nakabaligtaran ang sinasabi ng ating damdamin, magiging totoo ito basta't patuloy natin itong ipinapahayag. Nakatuon tayo sa kapangyarihan ng pagpapahayag, ngunit halos lubos nating napabayaan ang usapin ng puso. Gayunpaman, kailangan nating tandaan na kung hindi talaga naniniwala ang iyong puso, hindi rin sasang-ayon ang iyong mga emosyon sa katotohanan iyon. Sa halip, ilalayo ka pa nito mula roon. May mga tao na nagsasabi, hindi ako nagpapadala sa aking emosyon. O kaya naman, ang pananampalataya ay isang pagtalon sa hindi alam at walang kinalaman sa emosyon. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang pananampalataya ay hindi kailanman bulag. Hindi kailanman hinihiling ng Diyos na magpatuloy ka sa direksyong hindi mo kayang makita ang daan. Sa pamamagitan ng natapos na gawa ni Jesus, ang pananampalataya ay laging nangangahulugan ng paglalagay ng iyong mga iniisip at damdamin sa perpektong pagkakaisa sa katotohanan ng Diyos. Gayunpaman, dahil masyado tayong nakatuon sa panlabas at ito rin ang itinuro sa atin, bihira nating bigyang pansin ang ating panloob na pagkatao. Nakatuon tayo sa mga panlabas na pangyayari sa halip na pagtrabahuhan ang malalalim na paniniwala ng ating puso, ang mga paniniwalang nakakaapekto sa ating pananaw sa sarili, sa mundo at sa mga emosyon na nararamdaman natin. Kung naniniwala ako para tumanggap ng kagalingan, ang aking pananampalataya ay kailangan nakaugat sa kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay ni Jesus. Hindi ito dapat nakasalalay sa sarili kong pananampalataya, kundi sa kung ano ang nakamit ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya.